Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. 1 ng Desyembre, huling buwan ho ng taong ito. And bago ho tayo mag-investigahan at ito ho'y mga sumbong at lahat po ng nilapit po sa atin, abay, mas maganda po siguro dahil kami po'y pag kami nagpa-public service, and considered as NGO, non-government organization, na wala po kaming ginagamit na pondo ng gobyerno. Linawin po natin yan. Pero may mga public service partner po kami. Sino po sila? Kilalanin. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Again, inuulit po namin, hindi po kami gumagamit ng anumang pondo ng gobyerno. Non-government organization po ang hashtag ipabitag mo. So, independente po kami sa pakikipagtulungan po ng mga kind-hearted corporation na ayan po ipinamamahagi po namin sa mga lumalapit po sa amin. So, sa mga reklamo at sumbong, bukas pong aming tanggapan, aming Bitag Action Center. Hashtag ipabitag mo. Dito po, matatagpuan kami. Makikita nyo sa Rituals Center, Timog Avenue. Ayan po, mga taong dumarating po sa amin. Alas 8 ng umaga, bukas na po kami hanggang alas 2 ng hapon. Kami po ay matatagpuan. Again, sinasabi natin, hindi po magme-miss Ritual Center, 102 Timog Avenue. Ngayon, sa lahat po ng mga problema, sumbong, kapag kayo galing po sa probinsya, ipaalam niyo po agad, bibigyan po namin kayong priority, lalong-lalo na yung mga galing sa Mindanao or Visayas or bahagi po ng Luzon na malayo, sabihin niyo agad para mabigyan namin kayo agad ng priority. So, lahat po yan, agarang aksyon. At sinasaling po natin dito yung iba. Yung iba naman inimbestigahan. Dahil lang nag-iisang pambansang sumbungan. Pagdating sa tulong at serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag. Ito po yung programang hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Investigasyon ng hashtag ipabitag mo sa kaso ng estudyanteng minanyak ng isang security guard itutuloy. Pulis na nag-imbestiga. Nagkulang ba? Pasaway na kapitbahay. Wala pang bagong taon pero panay ang pagpapaputok. Dahilan ng problema, hindi lang pala away pamilya, away negosyo din pala. Pulis nakialam sa away bata, minor, sinakal, sinuntok at pinusasan. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ikaw ba'y inabuso? Ikaw ba'y niloko? Hindi lang po dyan, may kapabayaan ba? Mga bagay na nakikita niyo sa lugar, kung saan yung mga tao o kung sino man yung mga leader o di kaya nangangasiwa sa lugar na yan, na taong gobyerno hinalal o di naman kaya inappoint, kapag nagpabaya po sa kanilang tungkulin, ipabitag mo. Ito po kami. Again, pang-aabuso, panloloko, ipabitag mo. Ito na po, part 2 na po ito. Kung inyong natatandaan, yung security guard ng isang mall sa Montalban na ito po'y may sexual harassment sa minor de edad. Ngayon, nakaraang araw, yung isang reklamong pambabastos, panghihipo ng isang security guard na idinulog ng ito ay pamilya ng nanay at saka yung 17 years old na nagpabitag, dito po sa ipabitag mo. Abay, gusto ho ng kumbagay, nagparamdam po yung gwardiya na pwede rin po siya makausap dapat. Walang problema. Mismong 17 years old ang nagkwento po sa hashtag ipabitag mo ang kanyang ina ay humihingi lang ng tulong at gabay na makasuhan ang security guard. Hindi raw kasi sila inabisuhan at tinulungan ng maayos na mga pulis po natin sa Rodriguez Rizal.
Alam niyo po kasi, kapag menor de edad, meron po tayong Women's and Children's Division or Unit sa sinasabing tanggapan. Bigyan po ng prioridad yun hong mga ganyan. At pag nagreklamo, unahin niyo pong imbestigahan muna kuna ng salaysay. Lahat po ng bagay ipagkaloob yung karapatan at kapakanan ng sinasabing biktimang minor de edad. Tsaka po yung suspect. Umano. Ngayon, balikan po natin detalye ng sumbong. Ito po, panoorin. Anong ginawa ng Lady Guard? Makakausap kayo? Kinausap ka ba ng Lady Guard? Nagtanong po siya. So, sinong sumagot? Po sa guard na kasama. Anong sinabi ng guard nung tinanong ng Lady Guard? Anong Threat sabi? daw. Kayo lang nag-uusap, oy, baka may bomba yung bag mo. Opo. Kinakausap mo yung classmate mo. Opo. So, nung marinig nyo, anong ginawa sa'yo? Bali, doon na niya na po ako kinuha. Wala kang kasama doon? Wala po. Yung Lady Guard sa labas. Nandun lang po siya nakaupo po. Pagpasok doon sa isang kwarto, sinarang pinto. Opo. Si Eduardo Abogado, anong sinabi? Ayun po, lumapit sa akin, tapos in-explain niya po yung mga consequences nung ginawa ko po. Nung pagtapos niya pong sinabi yun, sabi niya po sa akin na para daw po ma-settle na lang yung kaso ko, pumayag daw po ako na maging girlfriend niya po. Nung lalabas na po sana ako, hinalikan niya po ako sa pisngi ko. Nakunan po sila ng salaysay ng investigador. Okay. Tapos po, ipa-file na po yung kaso. Kaya lang po, hindi Kailan po nangyari ito, ma'am? Sir, hindi ko na po siya Well, kung matandaan. hindi mo alam, kailan nangyari ito, nanay? November 14 po. November 14. Ano na tayo ngayon? Ba't ang tagal? Yung binabanggit ninyo na nakalik lang kamay na hindi po sa kung saan-saan ang kanya pong kasalanan, sexual harassment law para sa mga tao na nakakasalamuha niya sa kanyang trabaho. Iba pong atake po ng hashtag Ipapitag Mo. Public service po kami. Talagang tumatayo po kami sa mga inabuso, niloko, o di naman kaya doon po sa mga binigyan ng kanilang tungkulin dahil sila'y taong gobyerno nagpabaya at hindi tama yung ginawa, abay papakita po natin kung anong tama. Hindi po kami naghahanap ng mali, pero ang basihan kung may pagkakamali, papakita po natin yung prosesong action na gagawin ng mga taong sasagot. Ngayon, balikan po natin to. Watch carefully, kayo nanonood. Ayoko po yung mga sat-sat na pasalitain mo. May timeline lang po tayo. Sino-shortcut po namin para diretso doon sa sinasabing dapat makita agad yung issue na doon sasagutin. Kaya pag nagtanong po kami, diretsahan para wala na po, kulang po yung oras natin. Makakasama po natin ulit ngayon live yung mag-ina. Magandang umaga sa iyo, Lisa, ang nagre-reklamong nanay. And dito po si alias Lisa, alias Ana, yung nagre-reklamong minor de edad kasama po ngayon. Okay, sige. Well, kumusta na po kayo? Tinawagan na po ba kayo ng pulis? Pinuntahan po kami. Pinuntahan na kayo. Ito'y matapos natin ma-ere kamakailan. Ano daw pong ginagawa nila ng pagpunta sa inyo? Sir, ano po, pinapapirma po sa akin yung ginawang ano po. May ginawa silang- para ma-file na po daw. Okay. So, pinapirma para ma-file. Anong dahilan kung bakit parang medyo natagalan na sila ba'y pumunta sa inyo, tinawag kayo, binibisita kayo na hindi pwedeng kapag hindi kayo nagpirma, hindi mapafile yung kaso nyo? Nung ano lang po sir, nung pagkatapos po kaming Dito. dito po. Ang tagal ng panahon, nagantay muna kayo, ano? 2 linggo. Okay, sige. Ito ngayon sa yung OIC ng Montalban Town Center, si Edward Cabanting, abogado. Siya po yung gwardiya, tama? Ito? Sige. Edward Cabanting, abogado, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Alright, sige. Salamat at tinanggap mo yung aming pagpapaunlak na ikaw naman ay tumawag sa amin. Ay naka-live tayo sa dito ho, sa IBC TV 13, ganoon din sa CLTV 36 at sa aming YouTube TV, Bitag Official. Edward, siguro naman narinig mo at ikaw na mismo nagkusa na parang marinig ang panig mo, bibigyan ka namin ng pagkakataon kung ano yung gusto mong sabihin, whether mauna ka or magtatanong ako ng tanong sa iyo na sasagutin mo or gusto mong pangbungad, ikaw muna. Sige, bibigyan na anong gusto mo? Magsasalita ka muna o ako magtatanong sa iyo? Makikiusap lang po sana ako, sir. Okay. Para sa protection din ng pamilya ko, kung po pwede po, mag-set na lang po ako ng pag-uusap sa isang hindi dito sa media po, sir. Kasi kawawa naman po pamilya ko, sir. Kagabi po sila umiiyak po. Una sa lahat, Edward, mapakinggan mo, ano? Hindi kami basta media.
Hindi kami chismoso, hindi kami mga vloggers. Opo. May pananagutan kami sa Bitag na yung affiliation namin sa isang lehitimong network tulad ng IBC TV 13, ganoon din CLTV 36. Pananagutan yan, gumagamit ng prangkisa ng gobyerno. At siyempre, pag gumagamit ng prangkisa ng gobyerno, may pananagutan kami na lahat na sasabihin namin, hindi namin para siraan yung tao. Pag medyo pinag-usapan sa media, pinagkakaloob ng karapatan mong marinig. At para mapaliwanag kasi dito ka isinumbong. Ngayon, magiging fair kami sa iyo para ito'y bigyan ka ng proper forum pero sasabihin mo, nakikiusap ka, ano ba yung pakikiusap mo na matutulong namin sa iyo? Ang gusto namin dito, ang pakikiusap mo, sagutin mo muna kung totoo ba itong paratang sa iyo. Dalawang bagay lang. Hindi mo sasagutin or sasagutin mo, totoo ba nangyari na itong dalagita na to, hinuli ninyo dahil nagbiro ata sa papasok na sinasabing, oy, baka may bomba. Ano ba talaga nangyari doon? Ikaw ba mismo nakakita roon? Ikaw ba mismo nakarinig? Huwag natin pag-usapan yung issue muna. Dito muna, paano siya inaresto? Paano mo siya dinala sa pakinggan mo muna ako, tapos papasalitain kita. Paano mo inaresto ba to? Binasahan mo ng, kasi hindi ka pwedeng inaresto. Dadalhin mo roon siya, i-detain mo muna, and then tatawag ka ng pulis kasi seryoso yung sinasabing nagbibiro ng bomb threat. Okay? Tama yung ginawa mo para kunin siya, dalhin doon sa opisina. Tapos, parting yan, either ibablatter mo, tatanungin mo siya, kung ano ba talaga, pero kung talagang ikaw tungkulin mo ay tapat ka, tatawag ka ng pulis para madetermina kung masasampa ng kaso. Kung malaking kaso ba to o nagbibiro, bahala na ang pulis dyan. Ginawa mo bang nakipag-ugnayan ka sa pulisya? Tulad ng kung sino mang ang nagsha-shoplift sa mall, tatawag ka ng pulis para ang pulis mag-iimbestiga, dadalhin sa presinto. Ginawa mo ba to? Hindi po. Okay. Diyan kita tinatanong at wala pa tayo roon. So bakit hindi mo, nung tinanong mo to, hindi mo ba pinaalam muna sa administrator ng mall na may isang individual na posibleng hindi mo pa alam kung minor de edad o hindi? Actually, sir, nadatnang ko lang yan doon sa office ko yan, sir, kasi galing ako sa robing. Okay, so sino ang kumuha sa kanya doon sa papasok? At saan ba yung papasok pa lang habang kinakapkapan yung tinitingnan yung bag sa entrance ng mall or naglalakad sa mall nagbibiroan sila, naghaharutan? Ano bang impormasyon dito? Hindi malinaw. Po yan yata, sir. Paano? Sa entrance po yan, sir. Okay. Okay, lahat naman ng mall, pagpapasok ko sa entrance, ini-inspect yung mga bag. Tama yun, hindi natin kini-question. Edward, okay ba sa'yo? Opo, sir. Kasi matao nga talaga doon sa area na yun. Walang problema, Edward. Hindi namin kini-question. Kasi kung sila, ang gusto kong maintindihan, sino ba ang naka-witness? Yung gwardiya mismo sa papasok ng mall na nagbibiroan sila, nagsisigawan ba, bomba-bomba, or nag-uusap lang silang mga classmate niya? Paano ba? Pakikwento mo sa akin kasi hindi kompleto eh. Nung nag-inspection ng bag yung gwardiya po, sir, bigla niyang sinabi na may bomba yung bag niya. Sino may sabi? Pasigaw or nagbibiro sa gwardiya? Medyo malakas po kasi marami po nakarinig nung time na yon. Nandoon ka or diyan ay sinasabi sa ng gwardiya mo? Sinasabi lang po ng gwardiya po yun. Nung dinala mo ba sa kwarto to para maimbestigahan bilang OIC ka ng mall dyan sa Montalban, meron ka bang blatter report na itong insidente nangyari? Meron kayong dinetain? Dinetain muna, hindi pa under arrest subject to pagdating ng mga... Kasi ginawa nyo, dinetain nyo muna. Iba yung ina-arresto, iba yung dinetain. You're not gonna be detained. Ikaw i-detain na muna namin at para suriin kung ano nga ba, para maintindihan mo, tapos tatawag tayo ng pulis. Ganun sa mall, hindi ba? Hindi ba tinurusan niyo yan? Opo. Siguro naman naintindihan mo, kahit sa Estados Unidos, kahit saang lugar, kahit dito sa ASEAN country, ganun muna tatanungin mo para malaman ng tao na kung bakit mo siya dinedetain at dinala mo doon sa sinasabing sa opisina. Doon mo tatanungin. Okay, so wala kang report other than hearsay lang sinabi sa inang mall ng gwardiya. So siya ba'y hinuli, pinusasan, dinala, kwinelyuhan? Paano ba siya dinala doon, sir? Wala kang report? Mas maganda siguro, sir. Sandali, ayaw kong mas maganda. Mas magandang sagutin mo ngayon to. Pagkakataon mo na, linawin mo. Huwag ka magtatago sa mga mas maganda.
ito na, samantalahin mo ang karapatan mo. Edward, samantalahin mo ang karapatan. Ako'y magsasabi sa iyo para sabihin sa iyo, samantalahin mo ang karapatan na pinagkakaloob namin sa iyo ng mga responsableng media kasi kami nandito sa sinasabing media outlet talaga na may prangkisa, may pananagutan sa pamahalaan, sa batas at kahit kanino. Hindi kami vlogger na basta na lang sige bubuladas dyan na magsisino-sino. Sasabihin ko sa iyo bilang mamamahayag, ito yung karapatan na pinagkakaloob namin sa iyo, either tanggapin mo o hindi, na magsalita ka dahil nagtatanong ako para tulong sa iyo maging malinaw para malinis ang pangalan mo. Hindi kita ginigiba. Ikaw yung mga taong lumalapit sa amin dito sa ipabitag mo, mga gwardiyan, pinagtatanggol din namin. Pero dito, ikaw yung sinusumbong. Wala bang blatter yan? Edward? Wala po. So, hindi man lang naka-blatter doon sa inyong opisina. Ang gwardiya kasi, ita-turn over niya yan. Sigurado may CCTV naman kayo dyan, di ba? Meron kaming logbook, sir. Okay. Sa logbook, ano nakasulat? Yan yung turnover na nagsabi siya ng bomb threat doon sa entrances, sir. Tapos papunta sa... Alright, sige. Kung ganun man talaga siya nagbiro, kasi wala tayo roon at dinala sa'yo bilang hepe, pinasok sa opisina mo, anong ginawa mo sa bata dito sa 17 years old na dalagita? Anong sinabi mo sa kanya? Anong pag-uusap na meron kayo? Kasi narinig ko ang sa kanya, iba, so gusto kitang marinig din. Kasi nagsalita siya, gusto ko rin marinig ang panig mo. So, anong sinabi mo sa kanya? Baliti, sinabi ko lang po tungkol doon sa problem, yung pan ng bomb threat, sir, kung ano yung dapat na hindi niya sabihin sa loob ng sa mga matataong lugar. Tama. Then, Tama ka ron. Opo. Tama ka ron. Opo. Okay. Habang sinasabi ko po kung ano yung consequence ng mga sinasabi nilang bomb threat tulad ng kung may pagkaukulang parusa yan sa kulungan, ginaganong ko sila noong time na yon. Tama yun, sinasabi mo, paalaala. Tama yung sinabi mo. O dahil nakita mo ba, alam mo, hindi biro yan pag sinabi mo may bomba. Kahit saan po pwede kang arestuhin yan eh. Naintindihan mo ba ako? Sa airport, wag mong gagawin yan. Hindi ka makakasakay ng eroplano, iimbitahan ka. Kahit saang lugar, kapag hindi na biro pag ikay nagsisigaw ng bomb threat. Nagsisisigaw ba tong dalagita na to, na si Ana? Malakas lang po yung asker doon sa pansara sa gwardiya ko na sila lang nag-uusap ng kanyang. Kasi parang, hindi ba nakasaabot sa inyo na parang sila yung parang magbarkada, pumasok sa mall, galing sa eskwela, naka-uniforme ba sila? Ano bang suit nila? Naka-uniforme po. Alright, sige. So, nung dinala siya, sinama niyo ba ang kanyang mga ibang kaibigan muna sa labas mag-antay doon sa sinasabing hindi ko na po nadatnan po yun, sir. So sino ang nagdala sa kanya sa loob ng opisina ninyo diyan sa security office? Yung entrances po na guard. Okay. So pumasok siya, dinala siya roon. Okay. Nung inimbestigahan mo siya, sinong kasama mo sa loob ng kwarto dahil nagkaroon ka ng tama yung ginawa mo. Pinagsabihan mo, abay teka muna, iha. Alam mo ba ang konsekwensya? Alam mo bang kahinat ng isang bagay na pagbibiro na sabi may bomba? Tama yung ginawa mo, hindi kita kinukontra dyan. Tama yung ginawa mo. So, anong sagot niyo sa'yo? Wala po, bali, pangiti-ngiti lang po siya. Okay. So, anong normally procedure ninyo kapag medyo nakita niyo may mga tao, individual, matanda, bata, dalaga, binatilyo, nagsalita ng bomb threat. Ano yung SOP ninyo? Dapat itinatawag agad sa pulis yan, sir. Ayun. So, okay. Sir, sandali. Ginawa mo ba yun? Hindi naman, sir. Pero nung time na yun kasi, sir, naawa kasi estudyante yan, kaya pinakawalan ko rin kaagad. Pinakawalan mo? Opo. Bakit mo pinakawalan? Estudyante yan, sir, kasi naawa lang kami, sir. Kaya pinakawalan ko. Sinong estudyante naawa kami? Sinong kayo? May kasama ka na mag-imbestiga? May kasama ako doon sa loob, sir, na kumakain noon ng pansit. Sige. Isang gwardiya rin? Oo. Kasama ba siya na habang kinakausap mo yung minor de edad? O kumakain ba siya sa pansit sa harapan ninyo, ikaw at saka yung bata? Malapit lang, sir. Nag-alok ba siya ng pansit sa inyo?
Hindi ko kailangan yung mga pansit kung lumalamon siya ng pansit. Ang sinasabi, meron bang testigong kapwa mo, gwardya, na habang tinatanong mo ang konsekwensya, sinabi, abay, ine, huwag kang patawa-tawar yan, huwag kang pangiti-ngiti, seryoso to, hindi to biro. Sinabi Meron niyo ba? po, sir, meron. May sinabi mo, ganun ba ang sinabi ninyo? Meron po, sir, na... Anong meron? May pansit? Hindi, sir, nandoon po yung gwardiya namin, sir, sa loob, kasama nun. Sa loob o sa labas ng kwarto? Sa loob po ng kwarto, sir. So, hindi lang ikaw mag-isang nag-imbestiga? Hindi siya nag-imbestiga, sir. On break yun, pero nasa loob yan, sir. Sa loob siya. May CCTV ba kayo na magpapatunay? Kasi may 30-day retention normal sa mall na makikita. Tatlo kayo Meron, doon sir, meron sa paglabas lang ng meron pinto. bang CCTV dyan na magpapakita na tatlo kayo? Kung nakikinig sa atin yung mall para maintindihan. Kasi ako nag-iimbestiga. Makikita naman sa paglabas ng pintuan, sir. So, Pero nasa loob yung gwardya. Opo, sir. Kasama mo. Nagsalita ba yung gwardya habang kumakain ng mall sa inyo? Oh, muna ulitin. Tama ba? Ganun ba? Or nakikinig lang siya? Nakikinig lang, sir. Wala ba siyang sinabi, mali yung ginawa mo? Wala, sir. Nakikinig lang naman, sir, yun. Okay, sige, nakikinig lang siya. So, in short, nandun lang siya para kumakain ng pansit. Okay? Yes, sir. Pero ikaw ang nagtatanong sa bata. Ikaw ang OIC, hindi ba? Yes, sir. Alright. So, ikaw yung parang pinaka-bossing doon dahil ikaw yung OIC, officer in charge ka, hindi ba? Opo, sir. Alright. So, ano nangyari nung nirelease mo siya? Nakangisi-ngisi lang yung bata? wala pa rin. Parang nakakabwisit ba nung siya'y pangisi-ngisi lang? Wala, sir. Kasi nung pinalabas ko na yan, sir, tinanong pa nung lady guard na nasa labas yan, sir. Tinanong ng lady guard sa labas? Oo. Kumusta na? Uli-uli. Hindi, akala ko yung lady guard sa loob kumakain ng pansit. Bakit ang lady guard sa labas na? Gwardiya yan, sir, na naka-break time. Nasa loob. Kaya nga, kumakain siya ng pansit. So, Iba pa yung nasa harapan, sir, na gwardiya dun sa lady guard. So, sa makatuwid, merong pang tao sa loob ng kwarto habang iniimbestigahan tong minor de edad? Yes, sir. Alright. Kumakain. Naka-break time yan, sir. Meron din sa labas ng kwarto mo na nakaupo, naka-break time. Naka-posting yun, sir. May posting area yun. Opo. Pero hindi nakalagay sa blatter na, kumbaga, sinabi ba, nirelease mo sa blatter after pakikipag-usap mo? Makikita ba sa blatter after investigating the subject, okay, we decided to release him and promise not to do it again. She is only 17 years old, ganun ba? So, may karapatan ka rin naman na para tingnan o nga ba'y i-report mo sa police o hindi kung nakikita mo naman. Pero sabi mo kanina, pangising-ngisi lang, parang nakakabwisit, hindi ba? Pag pinangingising-ngisi na gumawa ka na ng bagay na hindi tama, hindi ba? Edward? Opo, sir. Siyempre, hindi ba? Kahit naman siguro ako, pag gwardiya ko, tapos sinabi ko, tapat ako sa tungkulin ko, dinetain mo siya papunta sa mall para to investigate, para before i turn over sa police, tapos nginingisi-ngisihan ako, tutuluyan ko yan. Tutuluyan ko, tatawagin kong police. Bahala na ang police, women and children, dalhin siya sa presinto, kasi may ginawa siya hindi tama. Hindi mo naman nirelease mo naman pagkatapos, okay lang, may karapatan ka mag-release. Baka nakita mo, bata lang to. Hindi kaya parang naawa ka, ganun ba? Parang ganun na lang, sir. Naawa ka. Hindi, maganda naman yung kalooban mo ngayon pala. Kayo, napakinggan kita ngayon, narinig kong panig mo, naawa ka. Diyan ka muna. Ikaw, minor de edad, sagutin mo sinabi niya, naawa raw sa pangisi-ngisi ka raw sa loob habang iniimbestigahan ka. Naawa siya sa iyo, kaya pinakawalan ka, may gwardiya raw doon na titigo kumakain ng pansit habang tinatanong ka, merong gwardiya pa sa labas ng opisina. Alin ba talaga? Sige, sagutin mo. Kasamang ikaw hindi po pwede sumagot ang nanay mo. Bali, nung pagpasok ko po doon, nung sikwento niya po yung mga consequences nga po. Okay. Nagsasorry po ako. Nagsusorry ka? Opo. Hindi ka pangising-ising? Hindi po. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niya, tumatawa ko. Kasi, kinabahan ka dahil sa loob ka na? Opo. Sinabi niya, konsekwensya, natatawag siya ng pulis? hindi niya po sinabi, natatawag siya ng pulis. So, Wala hindi ka pangising-isi? Hindi po. Kasi sabi niya, pangising-isi ka raw. Parang kung pangising-isi ka, magagalit ako dahil mali yun.
Dahil may ginawa. Kaya Okay. nga po ako sumama sa kanya kasi alam ko po na may mali din po ako. Okay. And pagpasok ko po doon, nagsasorry po talaga ako kasi alam ko, sarili ko po na mali yung ginawa ko. Naiiyak ka ba nung magsusorry ka? Po? Naiiyak ka ba nung magsusorry ka? Opo. Paulit-ulit ko nga po sinabi sa kanya yun eh. Natakot ka? Opo. Ba't ka natakot? Dahil ita-turn over ka sa police. Wala naman po siyang sinasabing ganun. Natakot ka lang na ano, Opo. hindi nyo sinabi, alam mo, konsekwensya mo, pwede kang idampot ng pulis ngayon. Dahil unang-una, krimen yung ginawa mo. Pagbibiro, pranks yung ginawa mo. Hindi po pwede yung bomba-bomba, malo yan. Huhulihin ka kahit anong establishmento. Wala. Sinabi niya lang po kung ano po yung mga consequences po. Tulad nun. ng, Yun nga po, yung makukulong po ng o di matagal. syempre, makukulong ka. So, pagkatapos noon, humihingi ka ng sorry. Opo. Sincere po ako dun sa mga sorry na sinasabi ko sa kanya. Narinig ng gwardiya na kumakain ng pansit. Yung guardia po na kumakain ng pansit, saglit lang po yun. Inalo Opo. ka ba ng pansit? Hindi po. Hindi naman. Anong klaseng pansit yun? Mickey bihon, kanton, o bihon lang? Hindi mo alam. Hindi ka nakatingin doon. Hindi po. So, nakatitig ka sa kanya na takot Opo. ka. Opo. So, okay. Tugma naman yung sinasabi niya, pero sinasabi mo na tiniimbestigahan ka niya para yung konsekwensya, kahinat na ng ginawa mong hindi tama. At ako, hindi ako konsentidor. Okay? So, humihingi ka ng sorry. Opo. Nagkamali ka. Opo. So, nirelease ka na nung naawa siya sa'yo. Hindi po. Oo, Katulad ikwento nga po mo nung- sa akin, anong katulad? Ulitin mo na habang nakikinig siya ngayon. Ano? Katulad nga po nung sinabi ko, nung pagtapos niya po sabihin yung mga yun. Oo. Sinabi niya po na para na lang daw po masettle na, pumayag daw po ako na maging girlfriend niya, ganyan. Hiningi niya po yung number, yung address ko. Sinabi niya rin po na mag-meet up kami minsan. Tapos, doon na po nangyari yung mga pangahalik niya po sa kamay ko, panghawak niya po sa legs ko. Tapos bago niya po ako pakawalan, hinalikan niya pa po ako sa pisngi. Hindi ka nagsisinungaling? Hindi po. Ito, ayaw ko maging showbiz, dahil hindi ako showbiz. Kaya naman kitang isalang sa lie detector test kung papasa ka, pero hindi ko pwedeng gawin yun dahil hindi natin pwedeng gamitin sa hukuman. Pero parang patunayan, nagsasabi ka ng totoo. Willing ka bang sa nanay mo na, o sige, magpapa-polygraph test ako para malaman, pero hindi namin pwedeng gamitin yun para lang sabihin na ginagawa to sa ibang mga bansa na yung integrity, yung truthfulness, pero hindi pwedeng gamitin laban sa kanya para dun sa nagtatanong malalaman kung sinungaling yung nagsasalita o hindi, pero hindi pwedeng gamitin sa hukuman. Nagkakaintindihan tayo? Sigurado ka kaya? Papasa ka? Sagot. Opo. At umiiling ka. Sigurado ka kaya? Papasa ka pag sinalang kita sa lie detector test at may karapatan kang tumanggi dahil minor de edad ka. Ang nanay mo kaya papayag? Atin lang. Parang pinakikita ko, testing the integrity ko nagsasabi ka. Sa palagay mo kaya? Papasa ka? Opo. Walang kasinungalingan ang sinasabi mo na hinawakan ka sa legs, hinalikan ka sa pisngi, niyaya ka na maging girlfriend. Binigay mo bang cellphone number mo para matawagan ka? Opo. Binigay mo. Opo. Kasi natakot po ako nung time na yun eh. Ang iniisip ko po kasi syempre, gwardiya, baka may baril po. May baril. Paano mo binigay ang cellphone mo? Bali nung ano po, kinuha niya po sa papel po. Sinulat niya po. Binigay mo. Opo. Pinakita mo ang cellphone mo. Hindi po. Yung hiningi niya lang po yung number. So, hiningi yung number, binigay mo. Opo. Tapos sinubukan niya pong tawagan. Sinubukan niyang tawagan ang number mo. Opo. Exactly, yun yung number mo. At pagkatapos, Ayun po, sabi niya, sagutin ko daw po palagi yung tawag niya. tapos umuwi ka na. Opo. Umiyak ka ba? Sinabi mo sa mga classmate mo? Opo, sinabi ko po. Nagkwento ka sa mga classmate mo Opo. agad paglabas mo? Opo. Naiiyak ka or pangising-isi ka? Naiiyak po ako nung time na yun. Umiyak ka talaga? Opo. Ano sinabi ng mga classmate mo? Sabi po nila, magsumbong daw po ako agad sa magulang ko kasi mali daw po yung ginawa ko. Ayan. Sige. Edward, hindi ako magbibigay. Narinig mo sinasabi ng taong inaakusan. Hinarap kita dito sa taong minor de edad na ako'y nagtataka lamang, tama yung prosesong ginawa ninyo, idetene yung taong nagbiro. At pagkatapos imbestigahan at pagkatapos sabihin sa kanyang mali. Medyo nakablatter ba to, Edward? Yung insidenteng dinala mo sa loob ng kwarto, nakablatter ba to? Tapos yung pinagsabihan mo... Logbook lang. Yung Okay, logbook hindi. lang. Nakasulat ba sa logbook to?
Sa entrances lang, sir. Hindi, sa kwarto na, hindi, entrance. Paano hindi naman nag-imbestiga? Sa entrance, pero yung nakasulat ba na pagkatapos mo siya hold in custody, na dinala nyo doon for questioning sa iyong opisina, nakasulat ba yung incident report na kinausap mo, itong suspect na alias Lisa, na minor de edad, nakasulat ba? Kinuhanan mo ba siya ng pangalan, address, at saka yung Opo. edad? Lahat ba? Balik Ganyan? po. Opo, sir. Nakasulat ba yan sa blatter ninyo dyan sa opisina mo? Sa report, sir. Ginawan ko ng report yan, sir. Kailan mo ginawa ng report? Nung kanyan, sir, nung... Kailan mo ginawa ng report? Yung araw din yun? Yung oras din yun? Pagkalabas niya? November 14 yan, sir, eh. Oh, kailan mo ginawa ng report? Yun nga, sir. November 14. November 14 mo rin ginawa ang report. Okay. November 14 din, ginawa mo noon, hinipuan mo siya, tapos hinalikan mo sa pisngi, tapos kinuhanan mo ng phone number, tapos gusto mo maging girlfriend siya. Naka-blatter Hindi, sir. din ba yun? Hindi, sir. Wala akong ginagawang ganyan, sir. Oh, in other words, sinungaling tong bata. Wala talaga akong ginagawang ganyan. Nagsisinungaling yung bata, gumagawa ng kwento. Basta ang masasabi ko, sir, Hindi mo ako sinasagot eh. Yes, sir. Yes, sir. So, sinungaling yung bata. Yes, sir. Alright. Sinungaling ka raw. Bakit po ako magsisinungaling? Alam ko po na may isang taong makukulong. Ba't ko po gagawin yun? Lalo na po matanda ka, alam ko po yun. Ba't ko gagawin? Alam mo naman, sabay-sabay tayo lumabas ng tatlo yung gwardiya doon. Nandun yung gwardiya. May kasama ba kayong gwardiya nung lumabas ka, Iha? Wala po. O anong sinasabi mo? May CCTV ba kayo sa araw na yon? Doon sa pintuan, sir. May... Sa labas ng pintuan ninyo, sabay-sabay ba kayong lumabas? Kung sakaling tatanungin kita ngayon. O sige, Siya tuloy. na unang lumabas, sir. O, sabi mo, Pinalabas ko lang yan una. alin ba talaga? Siya na unang lumabas or sabay-sabay kayo? Alin ba? Siyang una, sir. Siyang unang lumabas yan, sir, kasi wala naman lock yung pintuan ng... namin. Mhm. Pero may CCTV sa loob ng mall, sa loob ng opisina. Bakit walang CCTV dapat maglagay kayo ng CCTV sa loob? Paano pag dinakawan kayo? Paano may siraulo roon kung anong ginawa sa inyo? Sige nga. Protektahan niyo, makinig ka. Protektahan mo ang sarili mo dahil sa loob ka ng opisina mo, baka may nangyari sa iyo, baka mga kapwa-gwardiya mo nilaslas ang liig mo roon, at least makikita. Mali ang ginawa ng sinasabing mall na walang CCTV sa loob kasi yung opisina niyo hindi yung kwartong tulugan para makita kung ginagawa niyo bang tama. Halimbawa nito, hinahanapan kita ng CCTV sa labas lang. Sigurado ka ba na walang CCTV sa loob ng kwarto mo? Doon sa para nakikita kung anong ginagawa, kung sino ang dinedenet under custody. Sigurado ka ba? Kasi may mali ang mall dito. Walang CCTV dun, sir. Bakit walang CCTV sa loob sa loob ng opisina mo? Dating CR lang kasi yun, sir. Nalipat lang kami doon. So in short, maliit lang tong opisina mo, na CR lang pala. Oo, sir. May onidoro? Yes, sir. Yes, sir. So, kung may onidoro, saan kayo nakaupo? Dito lang sa may salamin, sir. Yung salamin. So, may mesa ka? Yes, sir. Okay. CR pala tong opisina mo. Yes, sir. Hindi na CR to eh. Dapat meron ka ng CCTV dyan. Kasi kung matalino yung may-ari ng mall dyan, sasabihin, teka muna, opisina mo na yan. Imalay namin, baka naghahakot ka ng mga gamit sa amin. Papat, nasisilip din yan. Maliban na lamang kung yan ay CR na, bawal na. Pero ikaw, dapat naintindihan mo yan kasi baka pwedeng taguan lang yan o anong nangyayari, aregluhan kayo sa loob. Ito lang aking sabihin, Edward, makinig ka. Binigyan kita ng pagkakataon magsalita at dito sa pagsasalita mo na yan, salamat. Hindi ko kukontrahin ang sinasabi mo, pero mag-iiwan ako ng mensahe sa iyo. Opo. Ang nakikita ko sa iyo, simple lang, ano? At ito'y diretsahan ng salita, usapang lalaki. Opo. Sabihin mo sa lelo mong panot yung mga pinagsasabi mo. Kung may lelong kang panot. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, sinong pinagluloko mo? Sa palagay mo kaya itong bata iiyak na gagawa ng kasinungalingan para sabihin sa kanya, uupo rito para magtago ang mukha niya. Kung nakikinig lang sa atin ang DSWD, nakikinig sa atin Department of Justice, DOJ, tsaka yung DILG dyan sa lugar ninyo, pwede kong pagganahin, DILG.
yung business permit and licensing office. Pwedeng pagganahin yung PNP para ikaw maimbestigahan ng SOSYA. Kaya kong gawin yon. Pwede kong gawin sa Department of Justice para tingnan, kasi kabahagi, DSWD, sinisiguro namin walang naabuso ng mga minor de edad at matatanda. Naintindihan mo ba to? Yes, sir. Yes, sir. Kaya do not F with me. Sasabihin mo, media. Hindi ako media, investigador ako eh. Kaya kong banggain kahit sino dyan, senador, or congressman, or gobernador. Kung nasa tama, ipaglalaban ko. Kaya wag mo akong sasabihin na sa media. Nagsalita ka na, pasalamat ako sa'yo. Pero alam ko nagsisinungaling ka eh. Mahiya ka man sa pamilya mo, hindi naman siguro ikaw kagagawa nito. Pero may karapatan ka pa rin, ang hukuman huhusga sa'yo. Marami kang mali, marami akong nakita. Yung pagkakamali mo, mali talaga, mali sa proseso. Gusto mong palabasin na mabait ka, pinakawalan mo, pero pinagsamantalahan mo. Pinagsamantalahan mo dahil kabubutan niya, hindi mo ba tinanong kung ilang taon siya? Tinanong ka ba kung sabi mo? 17 lang po. Sinabi niya ba sa'yo, 17? Di ka ba nag-iisip muna? Teka muna, masasabit ako rito. Nag-imbestiga ka. Oo nga, kung krimen man to, hayaan natin ang pulis pumunta, i-discern, tingnan, na kung ito'y 17 years old, alam niyang kanyang ginagawa, na talagang pagbibiro na hindi tama, masasentensyahan siya dahil may discernment na siya, lagpas na siya ng 15 anyos. Pero nasa mga pulis yun para suriin ang sinasabing piskalya, suriin ng hukom. Naintindihan mo ba ako? Yes, sir. O ngayon, mas marami ka bang natutunan? Abogado? Opo. Abogado yung apelyido mo, hindi ka abogado. Ako investigador. So ngayon, tinabla ba kita? Ano sa palagay mo? Naging balanse ba ako sa iyo? Or pinahiya kita rito? Nagsasabi lang ako ng totoo, diretsahan. Ako, diretso ako pag nagsalita. Hindi kita kinakastigo, pero kinakausap kita para tumalab sa iyo, ikaw at ang Diyos. Hindi mo pwedeng lakuhin ang buong may kapal. Hindi kita hinuhusgahan. So, one more time, sinungaling itong bata? Yes, sir. Sa palagi mo kaya, ikaw papayag mag-lie detector test. Pupondohan kita. Dalawa kayo. Paano pag nalaman ko na sa mga bagay na hindi ka nagsasabi ng totoo, anong gagawin ko sa'yo? Tandaan mo, hindi showbiz to, ha? Papatay ako ng camera. Sa bawat mali na sinabi mo, dadagukan kita, usapang bruskuhan to. Payag ako yan, sir. Payag ka? Yes, sir. Magdasal ka muna ng maraming dasal kasi hindi ka ubra sa akin. Huwag mo akong hahamunin. Marami ng pulis sumubok sa amin ng ganyan. Pagdating doon, di sisipot. Makinig ka. Ipapatawag kita doon sa SOSYA. Narinig mo ba ako? Usap tayo roon. Sabihin mo sa akin yan. Lulukot muna ako ng papel. Total, walang camera. Hindi naman kita titileskopyahin. Pwede, gano'n. Pero pag niluloko mo ako, ang tapang-tapang mo, akala mo siguro, pati ako. Sabi, may lelong ka ba na panot? Sabihin mo yan sa lelong mong panot, wag ako. Naintindihan mo ba ako? Nahihiya ka sa pamilya mo? Hindi naman pamilya mo sabit dito. Ikakagawan mo, wag mong isabit ang pamilya mo. Tanggapin mo na may mali ka at hindi kita hinusgahan. Marami akong maling nakita sa'yo. Ngayon, tawagan nga nito. O ngayon, nahihiya ka pa? Mahiya ka talaga dapat. Kasi mali yung ginawa mo sa proseso. May testigo rito. Kahit siguro humarap sa hukuman to, abay, teka muna. Pwede naman natin ipakita to doon sa Women's and Children na nagkulang pati yung pulis dyan sa Muntalban. Hindi lang ikaw iniimbestigahan namin, pati yung pulis may mali eh. Andiyan ka pa ba? Yes, sir. Yes, sir. Akala ko natutulog ka na. Inaantay ko lang yung hilik mo eh. Hindi ako nakakarinig hilik ko. Sige na, lalarga na kita. Panindigan mong lahat na sinasabi mo. Ang bata, may anak ka ba? Meron, sir. 3 babae, sir. Babae. Okay. Ilang taon yung mga anak mo? 23, 22, sir. Isa pa 7, sir. 7. Ano sa palagay mo kung sakaling ginawa sa anak mo? Sakali lang, wag naman sana mangyari. At ginawa rin ng ibang mall, hinipuan at hinalikan at nagsumbong sa iyo. Papaniwalaan mo, hindi sasabihin mo, wala. Pag sinabi sa ng gwardiya ng anong sa palagay mo? Magsusumbong kaya yung ang anak mo sa iyo, sasabihin mo, sinungaling ka, iha?
Magagalit ka o hindi? Siyempre, sir, magagalit, sir. Sa palagay mo kaya, eto, may mga anak ka. Sa palagay mo ka, nagsisinungaling to? Isipin mo lang anak mo. Nag-alanga ka na? Sir? Nag-alang ka na? O hulog sa bitag. Sige, lalarga kita. Di mo kaya. Baka sabihin, masyado akong brutal at sadista. Wala ka ng kumbaga checkmate ka na . O ilalarga kita, pero hindi ka patapos. Magkikita tayo sa social. Alright? Sige, sir. Salamat. O ngayon, makinig ka, O yung pulis naman Muntalban tong, okay? Ano yan pa ba yung Muntalban pulis na to? Pumunta ba roon sa inyo, yung pulis? May inutusan po sila. Sinong pumunta roon? Tawagan mo nga yung Lieutenant Colonel Vicente Palma. Gusto makakausap to. Nakausap ng bitag kasalukuyan OIC Rodriguez ng PNP Police Lieutenant Colonel Vicente Palma tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag sa area habang wala pang formal na kasong isasampa. Subalit handa raw sila makipag-ugnayan upang silipin ang gawing hakbang ng WCPD sa kasong minor de edad. Makinig ka, Vicente Palma. Colonel Vicente Palma, I want you to listen carefully, listen good. It's not my job to tell you exactly how to do your job as a policeman, but listen carefully. Accept responsibility. Nagkaroon ng lapses, nagkaroon ng gray areas, and do not cover up and do not F with me. Hindi kita kilala. Nagbibigay ng mensahe sa'yo. Tama yung ginawa mo. Right now, Colonel Palma, you investigate your people. Unahan mo ako bago ako makarating sa lungga mo dyan. Baka maiput ka sa karsunsilyo mo. Real talk ako rito. Si Ben Tulfo, si Bitag. So now, do it right. Imbestigahan mo. Kasi kung hindi, patatawag kita. At merong forum dyan, pati yung regional director ninyo, diretso tayo rito sa central dito, sa main, sa Campo Crame. Or I will have CIDG, si General Karamat, join in. So, seryoso to, hindi ako nananakot, ginagawa ko lang. Okay, ganitong gagawin natin. Napanood niyo po lahat ang sistema po namin. Hindi po kayo nagpapahiya, pero ganito po kami. Pagdating po sa mga ganitong klaseng reklamo, kanino pa po kayo lalapit? Hindi naman ako politiko, hindi naman ako senador, hindi naman ako congressman. Si Ben Tulfo, investigador. Si Bitag po ako. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, pagdating sa tulong, serbisyo, at yung sinasabing, wala po kaming takot, basta totoo. Iba po ang tatak namin. Tatak Bitag. Tatak Ben Tulfo, Bitag. Mauna muna Bitag, bagong Tulfo. Tatak, hashtag, ipabitag mo. Susunod! Pasaway na kapitbahay, wala pang bagong taon pero panay ang pagpapaputok. Dahilan ng problema, hindi lang pala away pamilya, away negosyo din pala. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ito ang aming tanong sa inyo, Inabuso ka ba? Niloko ka? Ipabitag mo. Kay Ben Tulfo, ako po yan. Wala pong biruan dito. Seryoso po kami pagdating sa... Ngayon, babalikan po natin itong sa Kabanatuan, Nueva Ecija, si Jade Rosel Timbas. Higit 5 buwan na lang tinitiis ang pagpapaputok ng kanilang kapitbahay sa malayo pa rin malayo nilang kamag-anak to. Ang pagpapaputok, kitang-kita at narinig sa CCTV footage at nakita po yan. At yan po, subalit, pasimpleng, pagtitingnan po natin, away kapitbahay o away kaanak, dahil lumalabas sa investigasyon ng Bitag, away negosyo, dahil yan, yung sa ibaba, nakikita mo, bondat pala to. Sundutin ko mamaya, tusukin ko ng karayom yan. Naku, just lalabasan yung mga hangin dyan. Baka siguro, baka napunta na dun sa ewan. Balikan natin na detalye ng sumbong. Ito, panoorin. July 2023, taong kasalukuyan po yan, nung nagsimulang magpapaputok sa gabi ang kapitbahay na sina Ramon Waikoko. Sinubukan nila itong kausapin, subalit bulyaw lamang ang ginawa sa kanya ni Ramon. Pagbebenta ng paputok, may lisensya ba yan? Mental torture to. It created anxiety. Serye na ng pananakot, pamgugulo, pambubulabog.
emotional violence na yan doon sa mga taong sabi mo nag-iiyakan ng mga estudyante natatakot. Matigas ang ulo nito at tayo makikipag-usap. Bakit ganun ka nalang kumbastusin? Ay, nasa ugali po nila yun eh. Kung mga taong hindi marunong makinig at medyo ikay hinahamon, magkain kayo kainan na lang kayo ng sigiling labuyo. Kung sinong unang mamanalo, may premyo. Ipinabitag na sila, wag na nila akong hatakin dyan. Patuktukin ko mga ulo ng mga ito Hindi ako nagbibiro. Hindi lang sir, kundi maraming beses na rin po kung gaano po kadalas si ma'am na nagte-text or si sir na nagte-text po sa 888, ganun din po namin sila kadalas na napuntahan sir at naimbitahan para po sana mapag-usapan po yung problema po nila. Kung ganun ka-defiance, maraming beses na hindi natatakot at walang kinakatakutan, nagpapakita lang po ito mga ababdalo sila. Di pa ba ma'am? Kung hindi kayo natatakot, Marivic Ramon, di ko kayo tinatakot, matakot kayo sa ginagawa ninyo. Dahil kayo at mga ganyang klaseng trabaho, gawain ninyo, hindi pagkatao ninyo. Gustong-gusto ko at masubukan kung hanggang saan kayo. Iba po ang atake po namin dito. Kami po yung pambansang sumbungan, nag-iisang pambansang sumbungan, ipabitag mo. Ngayon, balikan po natin dahil dito po, nag-imbestiga na po tayo rito kahit yung pulis nagre-reklamo na talagang matigas ang ulo nitong mag-asawa. Ngayon nakausap na rin natin yung pulisya roon at sinasabi ng pulis at ang suggestion ho namin, pag ganun na, matigas ang ulo, puntahan sa bahay o di naman kayo official summon at pagkatapos makikita sa barangay, i-file yung case at tingnan sa dahilan na nagbebenta ng mga quitties or mga paputok na hindi naman dapat. Yan kasi may bawal po yan ang ganyan. Maliban na lang kung may fiesta. Ito, everyday is fiesta, everyday is New Year's Day. Siguro ngayon, itong si Ramon, kinig ka Ramon, gagawin kitang mamon. Sige, okay. Ganito na lang. May pumunta ba ng pulis matapos kayo ma-ere namin dito? Kasi alam ko naman, wala akong makita sa pulis. Ginawa rin nilang trabaho nila noon, di ba? Kasi hindi nila pwedeng arestuhin dahil sumbong pa yan sa barangay kung ang barangay binabastos. Dapat una muna ang barangay para ma-blatter. At pag na-blatter ng barangay, serye na ng kabastusan at panggigipit. Ibang usapan na yan. Pwede na siyang isomon, pwede siyang ibisitahin ng mga police for invitation, ipakita yung video kung siya ba yan. Yan ang aking suhestyon. Para makita nitong mga kolokoy na to, sisiga-siga sa Nueva Ecija. Nueva Ecija ba ito? Yes, sir. Ngayon, sa linya ng telepono si Cap Maicon Sikat Kapinpin, Barangay Mabini Extension, Cabanatuan City. Magandang umaga sa iyo, Cap. Good morning, Cap. Ay, hello po. Hello, sir. Ventul po. Okay. Ma'am, medyo may echo lang, parang narinig kong boses ko. Baka pwede natin pakihanap monitor. Apa. Hello, sir. Alright, sige, thank you for accepting our call. Eto, Cap, ganito na lang, Cap. Alam ko kayo'y bagong halal daw na ata na... Yes po, yes po, sir. Okay, congratulations po sa inyo. Looking forward Thank na you po. magampanan nyo yung inyong trabaho. Cap, Thank you, baka sir. sakaling masilip nyo na lang to, away kapitbahay pero may away pamilya na may negosyo. Maganda siguro, Cap, mablatter lang sa inyo para makapagtrabaho yung pulis. Kasi alam ko naman kapag ayaw humarap sa inyo, Cap, hindi mo naman siguro pwedeng pilitin, Cap, hindi ba? Bukas po yung tanggapan po namin upang mag-ano po sila, kung may reklamo po sila o may ipapablatter. Bukas po ang tanggapan po namin para po i-assist po sila. Sige, Cap, ganito na lang. Idinudulog namin sa iyo na parang maiblatter dyan, pupunta rin siguro. Para this time, mukhang very, ka naman, Cap, parang accommodating ka, I expect, Cap, dahil bago po kayo, Yes po, sir. sa bagong administrasyon ninyo, papasok to sa blatter, Cap, ha? Apo, sir. Para nang sa ganun, Cap, magagamit din ng ating pulisya na nagpa-blatter sa inyo kapag medyo wala na sa poder ninyo dahil illegal naman ang pagpaputok, paulit-ulit. Pwede na silang masomo ng pulisyo. Di kaya katukin sa bahay, pakita lang yung video itong ginawa ninyo sa kapitbahay. Sir. Okay? Cap, thank you so much, ha?
Maraming salamat po, sir. Pumunta lang po sila. Laging bukas po yung tanggapan po namin para i-assist po sila kung ano po yung mga problema po. Okay, ngayon pa lang, Kap, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Kap. Apa, maraming salamat po, Sir Idol. Okay, mabuhay po kayo, Kap, ha? Apa, thank you, sir. Sige, okay, ganito na lang. Kaya ginamit natin sa barangay para ma-blatter kung bago. Pero kami nagbibigay sa iyo ng mensahe. Pakita si Ramon at yung mag-asawa. Okay, pakita natin. Okay, sige. Total, dinala mo naman to. Kasi may picture ba tayo ni Ramon Waikoko? Ma'am Marivek at Ma'am Sir Ramon Waikoko, mawalang galang lang. Total, tinatawagan namin kayo, hindi kayo sumasagot. Pues, kung ayaw nyo sumagot, may karapatan kayong huwag sumagot. Pero hindi ubra sa amin yung siga-siga ninyo. Pakinggan nyo ako. Ipinabitag kayo. Seryoso kaming puntahan kayo para ito'y tawagan pa kayo para itong ginagawa namin pakita lamang na pinagkakaloob namin ng karapatan ninyo marinig kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, sinuko ninyo karapatan ninyo marinig, makuha ninyong panig. Hindi ako abogado, may abogado kami, pero ganito ang sistema namin. Bilang isang investigador at hindi showbiz, hindi vlogger, totoo ako. May pananagutan dahil ang network na nandyan, may pananagutan din sa pamahalaan. Una sa Diyos, sa pamahalaan, sa taong bayan at pananagutan ko lagi doon. Kung kayo, isa pa, antayin niyong katuking kayo ng pulis dyan para ipakita yung video kung kayo yan. Kahit NBI pwedeng pumunta sa inyo, bigyan kayo ng invitation to summon na kasi hindi na kaya ng barangay, paulit-ulit na kayo. Pag malimit ninyo ginagawa, serye na to, wag nyo akong, baka bumisita ako, mamasyal ako dyan sa lugar ninyo. Ano bang pinakamagandang paborito na masarap na makain doon? Kabanatuan Longganisa po. Longganisa. Oh, sige. Ano bang pinakamalapit na restaurant na may Kabanatuan Longganisa para matanaw ko sila habang kumitis kumakain ako tapos kinakagat ko ng gustong longganisa? Ano po, Walter Mart. Paborito ko yan. Lagi akong tumatambay dyan. Lagi akong pinagkakuguluhan. Sige. Ramon Maribek. Iniimbita ko ng sarili ko papunta sa Kabanatuan. Maraming salamat sa inyong imbitasyon na nanggaling sa akin. Antayin nyo, darating ako sa tulong ng mga pulis at medyo kami titingnan namin kung ay gusto ninyo. Hindi dapat kami nakikialam pagdating sa mga ganitong klaseng away kapitbahay. Pero serye na to. Pero ang bagong kapitan, Ramon Maribek, ay makikipagtulungan at makikita natin yung series of blatter kapag medyo ganyan pa rin, bibidyohan kayo, hindi nyo na pwedeng takutin yung mga nandiyon, buisitin. Ayun ang sinasabi. Ay binibigay namin ng pagkakataon mabigyan kayo ng makuha na ng pahayag. Ayaw nyo? Ginusto nyo yan . Pero sa akin, wag na. Okay na ha? Malayo pang Pasko. Malayo pang, malapit na, December tayo. Gusto ko happy kayo. Ayaw ko nag-iiyakan kayo ng Pasko. Bakit? Alam naman kasi ako, alam mo na maiiyak ka pag alam mo yung siling labuyo, nilagay mo sa lata, tapos maraming kogon, tapos pinausukan mo. Mas matindi sa tear gas, hindi ba? Tapos may dala kang putsukan, tapos nandoon, dahan-dahan, tapos pinakawalan mo. Siyempre, mabubulabog yun. Kung sino nakikita nila, naku, mahirap talaga. Sa panaginip ko yun. Okay? Okay na sa'yo. Gusto mo bang magbigay ng mensahe sa kapitbahay ninyo, kaanak mo? Sige. Pakita natin yung dalawa, si Ramon at si Maribek. Pakita natin. Okay? Picture, okay. Hindi, tatlo sila, kasama. Huwag naman sila lagi. Ito si Ramon, kamukha na Richard Gomez pag tumanda . Okay? Ito si Maribek, para may artista rin . Kaya lang kontra. O sige, ayusin na. Three cam setup signs. Yung dalawa at saka okay. Mahirap kasi. Pwede mag-3-cam setup kasi mananawa. Ayan, okay. Sige, ikaw, Jade. Sige, manawagan ka sa kaanak ng mister mo na kung maaari. Makiusap ka sa kanila. Dito, nakiusap ka. Okay? Siguro, gusto ko makiusap ka sa kanila. Okay, ang mensahe ko lang naman po sa kanila, sana po itigil na po nila yung pagpapaputok nila at pagbebenta nila. Hindi. Kausapin mo sila. Huwag kami sa... Pwede mo, Ramon, at saka... Maribek, wag yung sa tao ka nakikipag-usap sa kanila. Talk to them. Wag yung nakikiusap ka sa mga tao. Ako yun . Hindi ako nakikiusap.
Okay? Ako yung... sige, pakita ulit tatlo. Sige, makiusap ka sa kanila. Okay, sige. Okay. Kay Marivic at saka kay Ramon, ang pakiusap ko lang, sana itigil na ninyo yung ginagawa ninyong alam nyong bawal. Yung pagpapaputok na walang humpay. Kasi kahit hindi nagrereklamo yung ibang kapitbahay, tahimik sila, natatakot lang sila. Pero sa totoo lang, ang laking damage ang ginagawa nyo sa amin. Lalo na't higit yung mga estudyante na hindi na nagkakaroon ng katiwasayan at nagkakaroon na ng panic attack. At the same time din, malaki na rin yung damage namin psychologically. Dagdag pa dito, nagiging apektado na rin yung aming kabuhayan. Kasi kami, may mga border kami na may umalis na rin dahil sa walang humpay na paputok. Ngayon, may banibagong border kami, iniisip namin, yan naman ang source ng kabuhayan namin. Huwag naman ninyong sirain. Kung kayo, wala kayong border, kami may border, sana naman kahit doon lang makatulong ng malaki kapag katahimikan ang ipaiiral natin. Yun lang naman po. Okay. Sige. Okay. Ako naman makikiusap dito sa dalawa, kay Marivic at Ramon. Marivic, Ramon, maraming miyembro ng Bitag community dyan sa Nueva Ecija. Ako ang tutustos, pakita nyo sa akin ang mga kwarto ninyo. Diyan sila magbo-board and lodging sa inyo. Para sila'y testigo kung ginagawa nyo ba. Kasi pag nakipaglukuhan kayo, silang aking matatayenga dyan. O yung mga nasa Nueva Ecija, particular dito sa lugar na to, may ilang ba miyembro natin to, Casing, di ba? Meron tayong mga 50, hindi ba, sa Bitag community. Siguro, kumatok sa kanila at kuha ng kwarto. Magbo-border lang sa gabi. Kung pagpaputok sa umaga, wala. Please, welcome yung Bitag community, mga mga members namin dyan. Ako naman ang magpopondo para maging border ninyo at medyo para maging matiwasay at maayos na pag may nang loko at may nang abuso, report lang sa akin yan, mabibidyohan agad kayo. Simple. So ngayon pa lang, ako'y magme-Merry Christmas sa iyo at Happy New Year. Asahan nyo yung ilang kwarto meron sila? Hindi ko lang po, sir, sakto, pero marami din po. Palagay mo kaya mga 10? Mga ganun na rin. 10. Lahat yan, kukunin namin. Lahat yan, puro mga Bitag community members na registered. At magkano ba ang bawat isang kwarto ron? Bed space sila po, sir. O di lahat, bed space pa. Magkano sa palagay mo? 1.5 pa yung mga ganun. O tataasan ko pa sa iyo. Sa inyo dalawa, tataasan ko pa. Meron na kayo. Magkaroon tayo ng kontrata. 3 years magbabantay. At pagkatapos, pagbibisita na kami sa mga members namin dyan sa Nueva Ecija, mamamasyal kami at ganon. Antabayanan nyo dyan, darating yung Bitag community. Okay na sa'yo? O ikaw rin. Pupunta rin kami sa inyo. Thank you, sir. Magbo-border din kami Welcome. doon. At yung border na yun, ilalagay ko rin si Tata James. Puti na buhok noon. Madaling yun. At saka si Raul. Yun, medyo nalalagas. HIV to. HIV. Hair is vanishing. Okay. Okay. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, pinagagaan po natin. At tulong at serbisyo may tatak. Tatak Bitag. Ako po si Ben Tulfo. Tatak. #ipabitag mo. Susunod. Pulis nakialam sa away bata, minor, sinakal, sinuntok at pinusasan. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Inabuso ko ba? Niloko ka? O di naman kaya pinabayaan ka ng mga taong dapat nandyan ay naninilbihan sa tao kasi sila ay mga taong gobyerno pero hindi ginawan tama? Huwag magkatubiling, ipabitag mo. Ito po, pulis, nakialam sa away bata, minor de edad, sinakal, sinuntok at pinusasan. Sigurado kang pulis ka? Gusto kitang makilala? Magkikita tayo, magtutuos tayo nito. Ilang beses daw na nagbigay ng paalaala ang Bitag. Protektado ang mga minor de edad ng ating estado.
kapakanan at karapatan nila pinangangalagaan at kung sino kung sila may nagkasala at napatunayan, may tamang proseso. Hindi pwedeng ilagay sa kamay ng mga alagad ng batas. Yung batas kasi, tagapagpatupad lang ng batas, ang hukom. Ang siya yung magpapatupad ng anong parusa kung saklaw, yung sinasabing kaparusahan, paano minor de edad. Ngayon, isang ina ang dumulog dito sa pabitag mo. Inarareklamo ka ng pulis na kapitbahay matapos daw makialam sa away bata. Doon pa to. Ayon sa ina, pinasok daw sila ni Police Staff Sergeant Ace Aragen Mota, yung pong pangalan, nakuha nila ang kanilang kapitbahay, pinusasa ng kanyang anak na 13 years old lamang, sinaktan din daw ng pulis ang kanyang anak. Detalye ng sumbong. Panoorin. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil sa pulis na irereklamo ko dahil pumasok po siya sa bahay ko at sinaktan po yung anak ko. Noong November 23, yung anak ko po ay may kaaway. Kalaro niya lang po at saka kapitbahay din namin. Naapakan po niya yung tsinelas ng anak ko. So doon na, nag-away na sila. Tapos napikon yung anak ko kasi nasira yung tsinelas niya. After noon, umuwi na yung anak ko sa bahay. Tapos nagsumbong yung kaaway niya dun sa mama, pumunta rin sa bahay. Kinausap yung anak ko. Tapos isasara na po ng anak ko yung pinto kasi tumahimik na po yung kapatid niya. Bigla pong pumasok yung pulis. May dalang posas. Doon po pinusasan niya yung anak ko. Una natanggal tapos binalik niya ulit. Tapos sinampal. Tapos hindi pa siya kontento. Binitbit niya. Ginala niya pa doon sa may tindahan. Doon niya sinuntok sa tagiliran tsaka pinitik yung ilong. Dumating si Kagawad Clet, pinatanggal yung posas. Tapos maya-maya po, tumawag po siya sa barangay po si Bausi. Sir Ben, tulungan niyo po ako sa nangyari sa anak ko. Tulungan niyo po ko yung pulis na nanakit sa anak ko. Na mabigyan ng hustisya yung anak ko po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kung totoo man tong sumbong na to, nakakapanginig ng laman, pulis ka. Kung hindi ka lang naka-uniforme, babatukan kita, hindi ako nagbibiro. Pagka isang pulis, madaling lapitan, madaling puntahan, madaling rumisponde, alang-alang doon sa taong bayan na kanyang pinoprotektahan. Paano kung ang pulis mismo ginamit kanyang kapangyarihan, pati bata, pinatos? Kasama natin ngayon, ang nanay na si Mary Joy, kasama rin. Mary Joy, si alias Samantha, 14 years old. Si Samantha raw ay nakita ang buong insidente ginawa ng pulis, kanyang kapatid na minor de edad. Kaya natin pinaupo rito at hindi natin pwede makasama rito yung minor de edad na biktima, si alias Jan, pero dito na lang tayo sa Kay. Magandang umaga sa inyo, Nay, at sa iyo, alias, sabi natin dito, si alias Samantha. Okay? Alright, kumusta ka naman, Nay? Ito, hindi pa rin makamove on. Natatakot ka? Opo. Nakikita mo ragi ang pulis na sa kapitbahay nyo? Opo. Okay. Sa tuwing nakikita mo, wala na, lagi lang nakasara yung pinto namin, mag-iinan. Para nakakot na yan, pag ganon. Okay, sige. November 23, habang nakikipaglaro ang 13 years old na anak ni Mary Joy sa kalaro nito, bigla na lang daw nagkapikunan ang mga bata, nagsuntukan. Okay, matapos ang awin, dalawang bata ay nagpagsabihan na resolba na daw ang gulo. Nang matapos ang diskusyon, bigla na lang pumasok ang pulis sa bahay ng mag-ina at bigla raw itong pinusasan, 13 years old na anak na lalaki ni Mary Joy. Binitbit at dinala sa tindahan ng pulis at sinuntok sa tagiliran, piningot ang ilong, minor de edad. Nakita raw ng Kagawad Josel Clet ang insidente, pinuntahan agad ng pulis at minor de edad na pinatanggal yung posas. Bukod kay Kagawad, nakita rin ng isang anak ni Mary Joy ang pangyayari. Okay, sige, ganito. Para sa akin, pwede ba natin matawagan to? Okay. Nakausap ng bitag si Police Staff Sergeant Ace Mota, sinabing hindi siya sasagot. Ito pala, hindi ka sasagot ha. Tinanggi nitong pulis sa sinaktan ng bata. Umawat din daw siya sa nangyayaring gulo sa pagitan ng minor de edad. Hindi rin siya totoong pinusasan. Sabihin mo yan sa lelo mong panot. Pitikin ko kayang tainga mo sa harap ng district director mo. Pitikin ko yan. Pingutin kaya kita. Pusasan kaya kita.
Sundutin ko kaya yung bondat na tiyan mo pag naglabasan yung mabahong utot mo dyan. Maayos ka. Pag ang mga minor de edad makinig ka, lakas ng loob mo na may nakakita rito, sabihin mo sa harapan ko yan. Buisit ka. Sige, kausapin natin dito ngayon. Sige. Okay, una sa lahat, nakita mo ikaw, nakita mo to, ginawa sa kapatid mo? Apo, nasa loob po ko nun. Habang nag-ano po, ang unang umpisa po nun, nakita ko po yung kapatid ko, biglang pumasok sa bahay. Galit po kasi siya kasi nga po away bata din po. Ang nangyari po, sinundan ko po siya. Yung sino? Yung kapatid ko po. Okay, dahil... Wala pa po nun, yung pulis na po si Mota po, is nasa loob po nun, wala pong eksena pa nun. Nung pumasok na yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, pumasok po siya sa loob at saka uminahon kasi. Kasi nga po mainitin po Okay, ulo. so in other words, nasabi mo na, ano? Pero sa akin, okay, nakita mo, okay, minor de edad ka, okay, 19 ka masakit. Kakausapin natin dito yung VAUSI ng Barangay Council for Protection of Children, si Daisy Villanueva. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Daisy Villanueva. Ma'am. Yes, sir. Good morning po. Maraming salamat, Ma'am, sa Barangay Damayan at pagtanggap po ng tawag natin. Naka-live po tayo, Ma'am, sa IBC TV 13 and CLTV 36 worldwide. Napapanood tayo sabay sa aming YouTube channel, YouTube TV. Ma'am, parang pakisalaysay kasi parang medyo uminit ang ulo ko na nasaksihan ninyo at ginawa ninyong tama. Nakita ninyo, pinatanggal yung posas. Pakipaliwanag, pakikwento lang, Ma'am. Yes, Ma'am. Actually, sir, wala po ako doon sa eksaktong lugar. Okay. Yung kagawad po namin sa barangay, si Kagawad Josel Plet, okay. tumawag po siya doon sa co-worker ko na kailangan daw po niya ng VAUSI. Okay. So ngayon, sir, pagpunta ko po doon sa bahay ni Kagawad Josel, yan, sir, si 30 nandoon po nakaupo. Kinakausap po ni Kagawad Josel. Ang sabi po ni Kagawad Josel is, huwag mainitin ng ulo mo, huwag kang mananakit ng bata, at huwag kang magiging palasagot at magmumura sa mga matatanda. Yun, sir, ang ina-advise ni Kagawad Josel. Tapos, sir, binigyan pa po siya ng bigas. Tapos sabi, sir, ni Kagawad Josel sa akin is, Daisy, tulungan mo siya. Bakit, Kagawad, ano pong problema? Ang sabi po ni Kagawad Josel is, parang hindi na nga daw po nagustuhan ng mga matandang nakakarinig sa kanya yung mga sinasabi niya. Kaya po yung matanda na parang nagalit sa kanya. Sinong siya? So, ang ginawa, yan po, sir, si 30, yung anak po ni Mary Joy. Okay, si Mary Tapos Joy. ngayon, sir, opo, ngayon, sir, ang ginawa ko po is hinatid ko po yung bata sa kanila. Sabi ko, puntahan natin yung nanay mo para maayos natin sa barangay kung ano man kako yung problema. Okay, Pagdating ko dun, sir, sa bahay. Ma'am, sandali, Yes po. papahaba, no? Gusto ko pong imbestigahan kung nga ba'y nasaksihan ng kagawad ang pagposa sa bata na 13 years old. Bata po Ay, to. sir, wala, sir. Bali po ang tanging nandoon lang po sa bahay nila nung time na yun is yung ate niya po, si Samantha. Pero totoo po ba nasaksihan ng kagawad Josel Clet? Na pinusasan, sir? Oo, na may posas, pinatanggal ang posas. Ay, hindi, sir. Hindi po. Nandoon ba kayo o wala kayo ron? Wala din ako, sir. Nasa barangay po ako. Saan mo ako nakuha so, hindi nasaksihan ng inyong kagawad na itong pagpatanggal ng posas sa bata? Opo, sir. Wala pong sinabi si Kagawad Josel paano Plet na may nangyari dito? posas po. Sandali, ma'am. Okay. Marami na po kayo nasabi na hindi po masyado relevant sa amin. Tanong, Opo. may pananakit po ba dito ang pulis natin sa isang minor de edad? Bali, sir, yun po yung kinomplain ng ate niya pagpunta ko po sa bahay nila. Alright. Kinomplain. May nakita po ba kayong mga lakra or anything sa kamay? Did you investigate yung bata? Dahil nasa Dito, sir, dito, sir, sa wrist niya, sir, medyo may pula po dito nung pumunta sa barangay. Alright. Hindi ba tinanong po, ma'am, sa barangay, saan mo po nakuha yung may pula na yan? Yan ba'y bakat ng Actually, posas? sir, tinanong ko po yung ate niya kung ano po yung nangyari. Yun nga po, sir, ang sabi po ni Ate Samantha is pinusasan daw po ng pulis at hinila daw po yung kamay habang nakaposas. Alright. Kaya naglakra yung sa may wrist niya based doon sa sinasabing handcuff na yon, okay? Opo. Okay. So, nung sinabi po sa inyo ni Samantha na ang kapatid niya mismo paano po nangyari? Nagpadala po kayo ng investigador o kayo po mismo nag-imbestigan? Actually, sir, pinatawag ko po yung pulis para po pumunta sa barangay. Alright. Pumunta naman, sir, yung pulis, pero pumunta po siya, sir, nakaalis na po yung mag-iina. Okay.
Hindi po sila nagpang-abot sa barangay. So, ma'am, ano pong matutulong nyo pag minor de edad na medyo narereklamo po at may nakita po kayong bakas ng Actually, posas? sir, sinabihan ko po yung nanay na kung gusto po niya ipamedical po namin, sabi ko po, sa NCH po, pumunta po ng NCH. Alright. Ang lapit lang, sir, ng NCH sa barangay po. Hindi na importante sa akin kung anong nalalaman ninyo. Ang gusto ko, kung ginawa nyo bang nalalaman ninyo. Opo, sir. Pinuntahan, pinamedical nyo po ba agad? Kasi vowsy kayo, hindi ba? Hindi, sir. Kasi po, yung nanay, sir, nung time po na tinatanong ko siya, sabi ko, ano ate, ano bang gusto mo? Ipamedical. Ang sagot, sir, nung nanay na, kakasuhan ko. Hindi ko alam, hindi ako makapagdesisyon. Okay, sandali. Daisy, relax. Yes po. Relax. Hindi ikaw ang subject dito. I need your help to assist kung nabay ikay nasa vowsy. Alam niyo man kasi pagdating sa women's and children pa po ito, that 13, whether this person is a bad kid, bahala na magdetermina dyan yung DSWD. Ang sa akin lang, may nakita kayong bakas ng posas sa kamay at ang nanay hindi alam dahil nanggagalaitin, nagagalit, hindi niya alam ang ginawa niya. Pinayuhan niyo ba kung ano yung tamang gawin? Opo, sir. Pinayuhan ko po siya. Alright. Inimbestigahan niyo ba ang polis? Anong sinigawaan ng polis? Pumunta, sir, si Sir Mota sa amin. Tapos, sir, nagbigay po siya ng statement. Tinanong ko siya, sir, kung sinaktan niya. Ano sinabi? Ang sabi niya, sir, is hindi niya daw po sinaktan. Okay, Tinatakot niya lang daw po na pupusasan niya. Alright. Sige, ganito na lang. Okay. Bilang vowsy, tama ba ang ginawa nitong si police? Ito, pwede ko ipatawag to kay District Director hanggat makaabot to kay Regional Director, si General Nartates. So Sir, kung ako po mali po. Ma'am, iuulitin ko. Tama ba ang ginawa nitong police sa kanyang pag-aasta na bata, protektado ng batas at estado ang bata pag minor de edad? Kaya may vowsy, dyan po kayo. Kayo pong unang nakakaalam. Ang sa akin po kasi, marami na po kayong kwento at sinasabi ko lang kung nga ba'y nagkulang ba kayo o tamang ginawa niyo? Sabi niyo naman tama naman ang ginawa ninyo. Kung sakaling hindi pa po alam ng nanay kung paano gawin dahil nanggagaliti sa galit, gusto magsampa ng kaso, normal behavior po yun. Di ba? Pero dapat bang antayin pa ang nanay kung nakita niyo na, sabihin na natin, bad boy or medyo may alam mo na itong bata na to, wala tayong magagawa. Alam mo naman kasi, may batas si Kiko Pangilinan yan, juvenile law. Kahit na sentensya, hindi po pwedeng sentensyahan. Sa DSWD yan. Ang tanong, tama ba ang ginawa ng polis, inakma, pumasok sa bahay at na-witness ng kapatid, kaya pumunta, nagpabitag ngayon? Mali, sir. Mali po. Yun lang ang gusto ko. Ikaw ngayon, Master Sergeant Police Mota, makinig ka. Huwag mo kaming pinagloloko na parang nagsalita ka rito sa amin. Sabihin mo yan sa harap ni District Director mo kay General Maranan o di naman kaya hanggang doon sa sinasabing NCRPO, makikita mo, huwag mo kaming pinagloloko pag pumasok na ang bitag. Walang pulis-pulis sa akin kapag mali ang ginawa mo, di ko kailangan ng uniforme mo. Pag naka-uniforme ka, respetuhin kita, pahuhubad kong uniforme, hambalusin kita. Pag naka-civilian ka at na-tiyempohan ko, ganyan ang inaasal mo, may katapat ka, ako yun. Tandaan mo, ang tatay namin, pulis. Colonel Ramon Tulfo, senior. Constabulary noon. Dito sa parting to, buisit ako. Pag medyo pulis ka, ikaw dapat takbuhan. Ikaw dapat unang nagdala sa barangay para pag-ayusin. Nilagay mong kamay mo, pumasok to. Makinig ka rito, kagawad, kay Daisy. Ang ginawa nitong si lintek na pulis na to, trespassing. At ginawa niya rito, yung physical abuse sa bahay, sa bata. Pinusasan niya. Alam ba naman itong mga agrabyado pupunta sa amin, sinakal pa. Pinitik pang ilong. Sa palagay mo kaya gagawa ng kwento to? Makapangyarihan yan. Kanino tatakbo to? Tatakbo to sa bitag. Sa amin, ako si Ben Tulfo. Ako yung tirador ng mga siraulong mga pulis niya na hindi dapat na yung mali ang asal. So ngayon, pakipaliwanag lang, puntahan mo ulito, ipadalhin mong mensahe ko, sabihin mo sa kanya, ipapatawag ko to dyan sa distrito. Sabihin niya sa harapan ko yan at dadalhin ko yung bata, doon siya magpaliwanag, wala na sa barangay to. Ito'y pang-uugali, pang-aasta nitong sinasabing pulis
na kapag ma'am, pag may nakita kayo mga pulis dyan sa lugar ninyo, si Raulo, the next time, tumawag muna kayo sa 122. Pulis din mismo darating, maka-body cam, at ibablatter yan. Pero ngayon, ako na mismo ang hahawak ng kasong ito. Kinakailangan mong tawagan tong lintik na pulis na tong si Ace Mota na to. Magkakamuta-muta to pag humarap sa akin tong lintik na to. Hindi lang muta, magkakakulango to, uhog niya, maglalabasan. Pakisabi lang, ano? Opo, sir. Kopya po. Darating ako, hindi dyan, ipapatawag ko lang yan. Sabihin niya sa harapan ko yan, ituturo ng babae, nitong ating nakakita, at saka yung bata. Simple lang. Makinig ka, muta. Isa pa. Sigurado na dadagdagan ko yung mga muta sa mga mata mo na yan. Mota pala, mota. Tingin ko kasi mali. Nakasanglas ako Batingin? Mota. Kala ko muta Sige. Merry Christmas sa'yo. Magtutuos tayo. Magkikita tayo sa distrito. Paghilamos ka, tanggalin mo mga muta mo. Pagharap mo ako, sira ulo ka pala Okay. Natayo ako sa inyo. Ibang klaseng pang-aabuso to. Maraming salamat, ma'am. At kami po nagsasabi, inabuso ka ba? Sinaktan ka ba? Niloko ka ba? Ginamit bang kapangyarihan nino man kay law enforcement or politiko, senador, congressman, mayor, gobernador, kahit sino ka ba? Kapag nang abuso ka, dapat sa'yo pabitag na lang. Higit sa sumbungan, investigahan. At ang mga reklamo, bibigyan namin ng solusyon. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. Iba pong galawan po namin. Alang-alang doon po sa mga walang boses, walang kalaban-laban, mahihina, kaya inaabuso. Tulong at serbisyo may tatak, tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito pong #ipabitag mo.